Say hi, this is Colleen, wonderful lady from Zimbabwe and South Africa, and now Australia. Yeah. A lady who is distributing communion, so I visited her also. Bye! So yun na nga guys, for our video today, nais kong ipakita sa inyo ang isa sa mga apostolate namin mga pare dito sa Albany, Western Australia. Isa sa napakalaking bahagi ng aming pagkapari dito ay ang home visitation. Binibisita namin ang mga parokyano namin, lalo tigit yung mga may sakit, yung mga walang kasama sa bahay. Kaibahan po sa kwento natin bilang mga Filipino. Usually tayo mga Filipino, ang mga matatanda natin, ang ating mga magulang ay kasama natin sa bahay at hindi natin hinahayaang mag-isa. Dito, sila'y nananatiling mag-isa. At syempre, ito nga po ang aming pangunahing gawain. At nakakatuwa, sabi ko nga po, kung nung sa Pilipinas ay palaging ako nagsasalita, dito natuto akong makinig. Isa sa pinakamagandang pagbabago sa buhay ko, sabi ko ay I learn to listen. By the way, bago natin pagpatuloy ang aking sharing, mag-hi muna tayo sa kabayo. Kita nyo ang ganda ng kabayo. Talagang pati kabayo, matangkad. Anyway, sabi ko nga po, sa buhay namin dito, napakaganda na nagkakaroon ng connection. Sabi ko nga po, ang kagandahan ng ministry dito sa Western Australia is very personal. Lalo tigit po ang mga anointing of the sick, ang pagdalaw sa bahay. Yung bang, ang kagandahan nga po dito dahil kakaunti ang mga parokyano nyo, I understand sa Pilipinas, napakadami ng mga parokyano, kaya kung isa-isahin mo mga yon, talaga namang napakahirap. Pero dito, dahil kakaunti, very personal. Kita nyo, pagdalaw namin, nagkakaroon ng kwentuhan, napapakain ka ng konti. Syempre, dahil wala naman kami tagaluto, tuwang-tuwa naman kami. At ito, nagkakaroon pa rin ng sharing. Kita nyo naman, pinapakita sa akin ng kanyang mga alaga na halaman. Kita nyo, ganyan po ang mga elderly dito. Sila ay napakasimple na kanilang buhay, namumuhay na mag-isa. At pag-garden na lamang. At siya, sabi ko nga po, si Colleen na ating pong dinalaw ay isa sa ating mga extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Tama po kayo? Sa atin sa Pilipinas, usually ang mga lay minister ay mga lalaki. Dito po marami na din po kaming mga extraordinary minister of the Eucharist na mga babae. Pinapakita ko sa inyo ang kanilang farm. By the way, dito po sa Australia, kung sa atin sa Pilipinas ay walang umiinom ng mga rainwater. Kapag ka po dito sa farm, usually talaga pong wala silang mga deep well. Kasi ang mga deep well po dito, medyo parang tubig dagat ang makukuha nyo. Kaya po, they really depend sa mga kahit inumin nila rain water. At ganyan po, sabi ko nga nagpapakita lamang ito na hindi pa polluted ang hangin dito. Hindi pa polluted ang mga tubig. Kaya medyo kahit ang rainwater ay pwedeng inumin. Tama po kayo, rainwater. Kita nyo naman, pinapakita ko ang magagandang mga halaman. At very conducive din naman ang weather, talaga malamig. Kaya conducive sa mga gantong uri ng mga halaman. Although, sabi nga po natin, may kanya-kanya namang mga flora at fauna ang mga bawat lugar. Hindi din naman natin pwedeng ikumpara ang flora at fauna sa Pilipinas. Marami din tayong magaganda. Pero ang gusto kong ipunto ay sa ating ginagawang pagdalaw na ito sa mga elderly natin, nagkakaroon tayo ng pagbibigay ng Kristo. Para bang dinadala natin si Kristo sa bawat tahanan. Kaya nga po, nawa, pagdasal nyo kaming mga misyonero upang patuloy naming pag-alabin katulad ng apoy na ito na sa gitna ng winter, nagpapainit ng aming mga katawan, naway ang puso at damdamin namin ay patuloy ding mag-init kay Kristo.